Balbas in the house! Welcome back mga bossing, sana magustuhan nyo ang palabas natin na to. Simulan na natin. Sa simula ng palabas, makikita natin na nagpapalitan ng suntok ang dalawang magkaibigan, si Atsunari at Masaki. Pero hindi naman sila nag-aaway. Ang ginagawa nila ay tradisyon lamang ng dalawang magkaibigang delinkwente bago sila tuluyang magkahiwalay ng landas. Mula pagkabata, magkaibigan na si Atsunari at Masaki. Sa kasalukuyan, kakagraduate lang nila ng middle school. Walang balak pumasok ng high school si Atsunari. Ayon dito, magmumukha akong mahinang klase kung ang kasintahan ko ay nagtatrabaho habang ako naman ay nag-aaral. Sinabi nito kay Masaki, kung papasok ka ng high school, siguraduhin mong ikaw ang mamumuno. Hindi mo kailangan sabihin yan. Sisiguraduhin ko yon. Sagot naman ni Masaki. Kinabukasan, ito ang unang araw nila sa eskwelahan. Ang dalawang kasama nito ay si Yoji at Makatsu. Sa unang araw pa lang inaangasan na kagad ng mga to ang bawat delinkwenteng madadaanan nila. Sinabi ni Masaki, mga siraulo din ba kayo? Tinanong siya ni Yoji kung paano niya balak sakupin ang eskwelahan na to. Isa-isa mo ba silang lalabanan? Pagdating sa CR, inabutan nila dito ang iba pang mga delinkwente. Ito si Mitsugo, siya ang leader ng Shiryukai at si Tobira. Matapos silang magtanungan kung saang middle school sila nanggaling, kaagad na nagkasundo ang mga ito. Habang naglalakad, kinwento ni Tobira, sinakop na ng mga second year ang eskwelahan na to dahil natalo na nila ang mga third year. Ito ang Hakata First High School. Pagpasok nito sa classroom, mukhang walang may balak pumalag sa kanya kahit isa. Sinabi nito, puro forma lang ba tong mga to? Napansin ni Masaki ang kakaibang buhok ng isang estudyante. Siya si Onuma Kyoto. Tinanong siya ni Masaki kung isa ba siyang delinkwente o isang ordinaryong estudyante. Subalit, hindi ito sumasagot. Tapos ay dumating ang isa pang delinkwente. Siya si Watanabe. Sinabi nito, halika nga rito. Ako ba ang kinakausap mo? Tanong ni Masaki. Pagdating sa CR, tinanong ni Watanabe kung saang middle school siya nanggaling. Wala ka na doon. Sa tingin nyo ba, maangas tignan ng 6 na senior laban sa isang freshman? Tapusin na kagad natin to. Medyo palaban ka ha. At ito ang nangyari. Yo! Sinabi ni Watanabe, nasa middle school ka lang kahapon bata. May mga patakaran kami dito. Tandaan mo yan ng mabuti. Bastardong Demekin. Sa mga hindi nakakaalam, ang Demekin ay isang uri ng isda. Ito ay isang goldfish na nakaluwa ang mata. Bata pa lang si Masaki, Demekin na ang tawag sa kanya kapag binubuli siya. Sinubukan nitong bumangon muli para lumaban. Sinabi ni Watanabe, masyado yata ang mahihina ang mga freshman ngayon. Being savage, my life is a little graphic, like HBO making magic. I'm rapping to make that passive money coming from traffic, doing mental gymnastics. Biglang dumating ang disciplinary chief para awatin ang mga to. Nabugbog man, kahit papano ay nakaganti pa rin. Sa bahay ni Atsunari, pinagtitripan nila si Masaki dahil sa natamo nitong bugbog. Sinabi nito, tigilan nyo nga ako, gugulpihin ko kayo dyan eh. Mga wala kayong kwenta, hindi kayo nag-aaral at nakatambay lang kayo dito. Sinabi ni Taguro, mas mabuti pang mag-drop out ka na sa eskwelahan at magtrabaho ka na sa gasolinahan. Hindi ganun kadali ang magtrabaho. Kailangan mong maging mapagpakumbaba, marespeto at mahabang pasensya. Wow, medyo malalim at mature pakinggan. Ganun talaga kapag naghahanap buhay ka. Tapos ay dumating na ang kalibin ni Atsunari. Siya si Aki. Natuwa ito nang malaman niyang nandito lahat ang mga kaibigan ni Atsunari. Tapos ay inalok niya ng makakain ng mga to. Sinabi ni Atsunari, may beer ka ba? Hindi ka naman pwedeng uminom. Bakit ka nagtatanong? Soft drinks, meron ako. Habang kumakain, sinabi ni Aki, Atsunari, bakit hindi ka pa maghanap ng trabaho? Natulala ang mga kaibigan nito sa narinig nila. Nanuntok kasi yan ng customer sa unang araw niya, kaya natanggal siya. Sinabi ko na sa'yo, maghahanap ako ng trabaho sa restaurant bukas, hindi ba? Tapos ay tinawanan siya ng mga kaibigan niya. Gusto kong maging owner ng isang restaurant. Nang pauwi na ang mga kaibigan niya, sinabi nito, mga second year ang may gawa sa'yo niyan, hindi ba? Bibisitahin ko sila. Hindi na kailangan. Makakagulo ka lang. Pero hindi ako lalabas doon nang ganyan ang itsura ko. Sagot naman ni Atsunari, tanga ka ba? 6 sila at mag-isa lang ako. Kahit na, hindi pa rin ako mabubugbog ng ganyan. Dahil kung magkakaganyan ako, paano ko pamumunuan ng eskwelahan? Nagkainitan ng dalawa dahil sa sinabi ni Atsunari. Makalipas ang ilang araw, handa nang lumaban si Masaki sa mga second year. At ito ang nangyari. Till I collapse, I'll be moving too fast. Got my foot up on the gas, full throttle till I crash. I'm back with the
vengeance. You gon' see me end this, I will be ascending. I don't ever slack, I got my eyes on a prize. What I see for my life, I don't float, no I fly. Do or die, cause you gotta do or die. There ain't no compromise, get ready for a fight. Do you wanna see what you're made of? What if there was no one to save us? Would you leave it all on the pavement? Would you buy the ground with some straight blood? I just wanna find out my limits. I'ma put everything in it. Sa kalagitnaan ng laban, napansin ni Masaki na nagdodrawing lang si Boy Suso. Sa isip nito, napaka-weirdo talaga ng kumag na to. Nang hindi na makatayo si Watanabe, sinabi nito, "Senpai, pasensya na, pero maaari bang kami na ang mamuno?" Pagkatapos nito, kumain silang lahat sa ramen house na pinagtatrabahuan ni Atsunari. Sinabi nito, "Bakit hindi niyo ako inaya?" Pinakilala ni Masaki kay Atsunari, si Mitsugo at Tobira. Kababata ko si Atsunari. Loko-loko siya pero masaya siyang kasama. Sa kanya ka nangako na sasakupin mo ang eskwelahan, hindi ba? Paano mo nalaman? Tanong ni Masaki. Isang tingin ko lang sa kanya. Alam ko na kagad. Masaki, gusto kitang makausap sandali. Pagkatapos mo dyan, sumunod ka sa akin. Pagdating sa likuran, tinanong ni Atsunari si Masaki kung muli itong nagtayo ng grupo. Dagdag pa nito, gusto ko sanang magpatuloy. Gusto nitong ipagpatuloy ang grupong sinimulan ni Maki. Ito ay ang Akushima, isang malaking grupo ng mga biker gang. 2 taon nang nakakalipas nang sinimulan nito ni Maki. Personal silang inaya ni Maki at sinabi nito, "Gusto kong magtayo ng grupo dito sa Fukuoka na kung tawagin ay Akushima. Hindi ito isang grupo na puro pakikipaglaban lang. Pero gusto kong maging number 1 ng grupo na to. Gusto kong sumali kayo. Mabilis namang sumang-ayon ng dalawa. Kahit sino, pwedeng sumali. Hindi na importante kung sino. Pero kung gusto mong maging number 1 sa Fukuoka, kailangan mong dumaan sa maraming pakikipaglaban." Ganun nyo ba gustong makipaglaban? Oo, sagot naman ng dalawa. Ang pakikipaglaban ay hindi para sa pagpapakita kung gaano ka kalakas. Sa halip, may papakita mo ito sa prinsipyo at sa paninindigan. Muling sumang-ayon ng dalawa sa pangaral ni Maki. Ayon kay Atsunari, minsan pa lang nilang nakita na sobrang galit si Maki. Ito ay nung ginahasa ang kasintahan niya ng ibang gang mula sa ibang bayan. I got all the voters. I swear to God, I've been at it for a minute. Yun na pala ang huling pagkakataon na makikita nila si Maki dahil pagkatapos nito, naaksidente siya at namatay. At para hindi na maulit ang trahedya, tumigil na sa pagiging delinkwente ang mga kasamahan nila at nabuwag na ang Akushima. Sinabi ni Atsunari, "Gusto ko pa rin sanang magpatuloy kasama si Maki. Sa palagay ko, hindi rin niya gustong makita na mawala ang Akushima dahil sa pagkamatay niya. Tayo ang magtutuloy nito. Tutuparin natin ang pangarap niya." Sa palagay mo, kaya natin gawin yon? Kasama tong mga siraulo na to, siguradong kaya natin yon. At dito na nagsimulang mabuo ang bago nilang grupo. Dahil puro siraulo ang mga bumubuo dito, pinangalanan nila itong Aho na ang ibig sabihin ay bobo o tanga. Mula nang mabuo ito, nagpaparada sila mula gabi hanggang umaga sa kung anong dahilan. Hindi rin nila alam, basta masaya lang sila at madalas na rin silang magkakasama mula nang mabuo ito. Tinanong ni Mitsugo si Masaki kung kilala nito si Oya Makoto. Oo naman, wala naman akong hindi kilala. Sinabi ni Yoji, ang balita ko, nakakulong siya sa juvenile. Sa pagkakaalam ko, malapit na siyang lumaya at balak niyang pamunuan ang lugar na to. Sabat naman ni Mitsugo, wala na akong kinalaman dyan. Hindi naman natin balak sakupin ang Fukuoka. May kinalaman ka dito. Nabalitaan ko, lilipat siya dito sa lugar natin. Siguradong ikaw ang una niyang haharapin dahil balak niyang pamunuan ang lahat ng grupo dito. Ipinakita ni Mitsugo ang litrato ni Oya Makoto. Sinabi ni Masaki, mukha talaga siyang mamamatay tao. Biglang tumayo si Atsunari at kumuha ito ng pamalo. Kaagad siyang inawat ng mga kasamahan niya at tinanong kung saan ito pupunta. Pupunta ako sa lugar ni Oya Makoto. Kailangan na natin siyang puntahan bago pa siya ang pumunta dito. Pero saan mo siya pupuntahan? Saan nga ba? Tanong ni Atsunari. Natauhan ito nang napagtanto niya na pare-pareho pala nilang hindi alam kung nasaan ito. Pagkatapos nito habang naglalakad si Masaki, tinawag siya ni Jose Manalo.
Sinabi nito, may konting oras ka ba? Sumama ka muna sa akin. Sandali lang naman. Nang tatanggihan siya ni Masaki, nasa likuran niya na pala ang mga tauhan ni Makoto. Sinabi nito, sumama ka muna sa amin sandali. Wala na siyang pagpipilian, kaya sumama na lang. Tapos ay nakita ni Taguro ang mga nangyari. Pagdating nila sa base ni Oya Makoto, inabutan niya rito ang mga second year. Masyadong nakakaboring ang mga senior mo. Balita ko, nilabag mo ang patakaran at gumawa ka ng grupo. Itinanggi ito ni Masaki. Subalit, nilaglag siya ni Jose Manalo. Dalhin mo dito ang buong grupo mo. Ngayon mismo, mag-isa lang ako sa aho, sagot naman ni Masaki. Subalit, kumontra ang mga second year. Patayin mo ang sigarilyo na to. Kaagad itong kinuha ni Masaki. Sinabi ni Makoto, sino ang nagsabi sa iyong sa ashtray mo papatayin yan? Gamitin mo ang mukha mo. At ginawa naman ito ni Masaki. Uulitin ko, dalhin mo dito ang buong grupo mo. Ngayon mismo. Mahina ba ang pandinig mo? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na mag-isa lang ako sa aho? Nagpakuha ng kutsilyo si Makoto at sinabi nito, makakapagsalita ka pa rin naman. Kahit tanggalan kita ng isang tenga, hindi ba? Tatanungin kita ulit, ilan kayong lahat sa grupo? Sinabi ko na sa'yo, mag-isa lang ako. Bingi ka ba talaga? Mas mabuti pa nga, tanggalin mo ang isang tenga ko, tsaka mo gamitin. Pinalabas ni Makoto ang lahat ng tao sa kwarto. Nang dalawa na lang sila, bigla itong tumawa at sinabi nito, totoo nga ang bali-balita, may bayag ka nga talaga. Mabuti yan, kakalabas ko lang sa juvenile. Kaya nagtanong ako sa kanila tungkol sa bayan na to at ang pangalan mo ang pinakanangingibabaw. Ginusto ko lang malaman kung anong klaseng lalaki ka talaga. Pasensya na tungkol sa bagay na yon. Matagal na akong naghahanap ng isang katulad mo para magawa ko na ang magiging number 1 team dito sa Fukuoka. Biglang naalala ni Masaki si Maki dahil pareho sila ng pangarap. Dagdag pa nito, kailangan ko ng puwersa nyo. Sa trabaho ni Atsunari, dumating si Taguro para ibalita ang nangyari. Dahil dito, nagmadaling pumunta si Atsunari. Subalit pagdating nito, iba na ang sitwasyon. Kaya kaagad siyang inawat ni Masaki. Sinabi ni Makoto, may mabuti ka palang kaibigan. Ano ang nangyayari dito? Tanong ni Atsunari. Sinabi ni Masaki, maaari bang pakipaliwanag mo rin dito sa kaibigan ko? Handa akong kausapin kahit gaano karaming tao ang gusto mo. Habang naglalakad pa uwi ang dalawa, kinikwento ni Masaki na si Maki at Makoto ay pareho ng gusto at pareho ng aura. Mukhang gusto niya talagang maging top sa lugar na to. Kung makakasama natin siya, sa palagay ko, magiging top ang grupo natin sa Fukuoka. Sumang-ayon naman si Atsunari sa mga sinabi ni Masaki. Sabihin mo rin yan sa mga kasama natin. Sigurado naman ako na walang tututol sa'yo. Iminungkahi ni Makoto na palitan ang pangalan ng grupo nila. Kaya pinalitan ito ni Masaki base sa legacy ni Maki. At ito ay ang The Phantom. At ngayong gabing ito na ang simula ng Fukuoka Rengo. Ang Fukuoka Rengo ay binubuo ng iba't ibang gang. Sa maikling panahon, nakaipon kagad sila ng mahigit 100 katao. Tapos ay nakita na naman ni Masaki si Onuma. Kaya nilapitan niya ito. Saang team ka nabibilang? Sinabi nito, malaya ako. Weirdo talaga ng puta. Nagsimula na ang meeting at sinabi ni Oya Makoto, mabuti naman at nandito na ang lahat. Ang gusto ko, maging magkakakampi tayo. Kahit anong mangyari, poprotektahan ko kayo. At gusto kong pamunuan natin ang Fukuoka. Sumang-ayon ng lahat. Ayon sa gusto ni Makoto at nagsimula na silang mag-night ride. Sumunod na araw, pinuntahan ni Masaki at Makoto ang isang grupo na hindi sumunod sa kanila at balak kumalaban. Dahil hindi naniniwala ang mga ito na mapagkakaisa ni Makoto ang Fukuoka, balak kong gawin ang pinakamalakas na grupo sa kasaysayan ng Fukuoka. Marami akong kasamahan at pare-pareho kami ng gusto at ipinaglalaban. Kaya kung tatawanan mo lang sila, walang sisihan sa kung ano ang pwedeng mangyari. Sinabi nito, gusto kong tumawa. At tumawa nga ito, mukhang wala kayong alam kung gaano kami kalakas. At ito ang nangyari. Call me a god. Call me a god. Call me a god. Call me a god. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession. Madali lang nilang tinalo ang isang buong grupo. Kinabukasan, kinikwento ni Masaki sa mga kaibigan niya kung gaano kalakas si Makoto. Dagdag pa nito, sigurado ako na kaya niyang pamunuan ng Fukuoka. Sinabi ni Makatsu kay Mitsugo, dapat sumali na rin kayo. Pero mukhang hindi nagustuhan ni Mitsugo ang sinabi ni Makatsu. Tapos ay nakita nila si Onuma na pinagkakaisahan nito ng mga delinkwente. Sinabi ni Masaki, ano ang problema, Onuma? Ginugulo ka ba nito? Ano bang problema mo? Tanong nito kay Masaki. Kaklase niya ako, hindi kaya sobra yung ginagawa nyo?
Wala ka na dun. Sagot naman nito. May pakialam ako. Dahil kaibigan ko siya. Sinabi ni Mitsugo. Masaki, mabigat na kalaban niyang tao na yan. Ito ay si Genta Shionosaki. Siya ang leader ng Itoshima Faction. Kung malakas ang Itoshima Faction, bakit kailangan ng 5 tao para sa isang hipon lang? Sinabi ni Genta. Gawin natin to ng one-on-one. Nagkainitan ng dalawa at nagkasundo na dalhin sa ibang lugar ang laban na to. I got a switch in my head. I go from living to dead. Sa huli, nauwi lang sa tabla ang laban. Humanga sila sa lakas ng isa't isa at naging magkaibigan na ang magkabilang panig. Samantala, hindi nagugustuhan ni Mitsugo ang mga nangyayari dahil hindi ito sang-ayon sa desisyon ni Masaki na umanib kay Oya Makoto. Kaya hinahamon siya ni Mitsugo para sa isang captain battle. Inutusan niya si Tobira para iparating ito kay Masaki. Subalit ayaw ni Masaki sa mungkahin nito. Ayon dito, sino ba naman ang may gusto na makipagsuntukan sa kaibigan mo o sa tinuturi mong kapatid? Kung ganon, kalimutan nyo na ang tungkol sa Shiryukai. Sa totoo lang, nag-aalala din siya. Ayaw ka rin niyang makalaban, pero hindi kasi niya ugaling magpa-under sa ibang leader. Ang tinutukoy nito ay ang pagsali kay Oya Makoto. Kinabukasan, nagkaharap si Masaki at Mitsugo. Sinabi nito, pagkatapos ng klase, maglaban tayo para sa captain. Nang maglalaban na sila, sinabi ni Masaki, pakiusap, sumali ka na sa Fukuoka Rengo. Ano ka mo? Ayaw kitang labanan. Sagot ni Masaki. Isa pa, ayaw ka din mawala ni Oya Makoto, kaya pakiusap, sumali ka na. Sinapak siya ni Mitsugo, pero hindi pa rin ito lumaban at muli pa rin itong nakiusap. Sira ulo ka talaga. Buwisit, pinapahiya mo ang sarili mo sa harapan ng mga kasama mo. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ako may kukumpara sa'yo. Sa huli ay nagkasundo na rin ang dalawa at pumayag na si Mitsugo. Sa puntong ito, hindi na mapigilan ang paglaki ng Fukuoka Rengo. Binubuo ito ng 13 faction. Sa kabuuan, sila ay nasa 320 na katao. Halos wala nang gustong lumaban sa kanila at mas tumitibay na rin ang samahan ng The Phantom at Shiryukai. Gayunpaman, ang lahat ay may hangganan. Magre-retiro na si Oya Makoto at nagpasalamat ito sa lahat ng nakiisa sa Fukuoka Rengo. Ayon dito, hindi pa tayo dito nagtatapos. Gusto pa rin niyang magpatuloy ang Fukuoka Rengo. Magkakaroon sila ng second generation. Ang napili nitong mamumuno para sa second generation ay si Masaki at ipinasa na nito ang kanyang Bososoku jacket. Sinabi nito, isuot mo yan. Gawin mong pinaka-the best ang second generation. Halos maiyak si Atsunari dahil masaya ito para sa kanyang kaibigan. Pagdating sa bahay, masayang ibinalita ni Atsunari kay Aki na si Masaki na ngayon ang leader ng Fukuoka Rengo. Subalit wala ito sa mood. Dahil iniisip nito ang kanilang hinaharap, gusto na ni Aki na lumagay sila sa tahimik ni Atsunari, bumuo ng pamilya at magkaroon ng anak. Kaunting tiis na lang, malapit nang matupad ni Masaki ang pangarap niya. Sa kabilang banda, hinarang at ginulpi ng 2 lalaki ang 2 taga Fukuoka Rengo. Sa parehong pagkakataon, dumadaan si Oya Makoto at nakita niya si Chuji Araragi. Ito ay ang leader ng Demon Dragon. Ang grupong ito mula sa West Fukuoka ay hindi rin basta-basta. Maliban sa marami sila, masyado rin silang bayolente. Kinabukasan, nagmeeting ang second generation ng Fukuoka Rengo. Gumagawa sila ng plano kung paano nila masasakop ang Fukuoka South at West. Ayon dito, ang West ay sakop na ng Demon Dragon at may balak din silang sakupin ang buong Fukuoka. Sinabi ni Mitsugo, balita ko, nasa ospital ang 2 taga Itoshima dahil sa Demon Dragon. Nabalitaan ko din yan kay Genta. Tutulungan mo ba sila? Tanong ni Makatsu. Sinabi niya sa akin na huwag tayong makikialam sa laban niya sa Demon Dragon at kailangan nating sundin yon. Ano sa palagay mo, Atsunari? Subalit, wala si Atsunari sa kanyang sarili dahil iniisip nito ang sitwasyon nila ni Aki. Pagkatapos ng meeting, binisita ni Aki si Atsunari at ibinalita nito na buntis siya. Masaya ang dalawa sa naging resulta. Sa kabilang banda, magkasama si Masaki at Makoto. Sinabi nito, si Chuji Araragi ang leader ng Demon Dragon at marami siyang tauhan. Pareho kaming may balak na pamunuan ng Fukuoka. Inakala kong makakalaban ko siya noon. Nakakalungkot lang na naiwan ko sa'yo ang ganitong klaseng problema. Nakapagretiro na ako.
Hindi na ako pwedeng makialam ulit. Masaki, gawin mo ang dapat mong gawin. Pero hindi mo pwedeng gawin yung mga bagay na gusto mo lang. Hindi ko alam kung kailan siya aatake. Gayunpaman, kailangan mong panatilihing ligtas ang mga kasamahan mo. Yun ang trabaho mo bilang captain. Sa bahay ni Genta, sinabi ng kasamahan nito, kailangan na nating humingi ng tulong sa Fukuoka Rengo para hindi na masaktan pa ang iba pa nating kasama. Ganun ba katindi ang pag-aalala nyo? Susolusyonan ko ang sarili kong problema. Pag-alis ng mga kasamahan nito, dumating naman ang mga tauhan ni Tsuji. Sino kayo? Tanong ng ama nito at ito ang nangyari. Push past all the pain that Kinabukasan, ibinalita ng kasamahan ni Genta ang nangyari. Ibinilin din niya sa amin na huwag siyang bibisitahin. Ayaw niyang may makakita sa sitwasyon niya ngayon. Sinabi ni Atsunari, sabihin mo kay Genta, magpahinga siya ng mabuti. Gaganti kami para sa kanya. Pero sinabi niya sa amin na hindi pwedeng makialam ang Fukuoka Rengo ni hindi nga siya makatayo para makipaglaban. Kaya ipaubayan niyo na sa amin ang lahat. Masaki, ano ang balak mong gawin? Sa tingin ko, kailangan nating pag-isipan ng mabuti ang bagay na to. Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Kailangan nating pumunta dun ngayon. Hindi yung nakatayo lang tayo dito. Maruming makipaglaban ng tao na yon at hindi natin alam kung gaano sila karami at kung ano ang kaya niyang gawin. Eh ano ngayon? Naduduwag ka ba? Kayo din, bakit hindi kayo makapagsalita? Mitsugo, hindi ba't kasamahan nyo rin si Genta? Tayo ang number 1 team sa Fukuoka, hindi ba? At Tsunari, makinig ka sa desisyon ng captain. Mga tanga ba kayo? Tapos ay umalis na ito. Pagsapit ng gabi, pinuntahan ni Atsunari si Aki sa gasolinahan. Bihira kang pumunta dito ah. Mag-overtime ka ba ngayon? Pupunta ka ba sa rally? Hindi. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Konting tiis na lang. Pagkatapos makargahan ng gasolina, umalis na ito. Dumiretso ito sa west para puntahan ng Demon Dragon. Sino kang kupal ka? May problema ka ba sa Demon Dragon? Gusto ko lang kayong batiin at ito ang nangyari. Sabihin nyo to sa amo nyo, gaganti kami para sa Itoshima faction. Kinabukasan, ano ang ginawa mo? Tanong ni Masaki. Kahit papaano mo tignan, ginawa ko lang kung ano ang dapat gawin. Dahil kung hindi, mangyayari at mangyayari ulit yung nangyari kay Genta. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ni Maki sa atin na ang pakikipaglaban ay hindi pagpapakita kung gaano ka kalakas? Ito na ang tamang panahon. Nawalan ka ba ng bayag magmula nung naging captain ka? Sarili mo lang kasi ang iniisip mo. Ano ka mo? Nagkainitan ng dalawa. Ano ba ang alam mo tungkol sa akin? Sa kabilang banda naman, pinarusahan ni Tsuji ang mga tauhan niya na binugbog ni Atsunari. Pinabugbog niya rin ito kay Bato at Trillanes. Kasabay nito, nag-announce si Tsuji na mayroon silang dalawang layunin. Una, balak nilang burahin ang Fukuoka Rengo. Pangalawa ay ang sakupin ng Fukuoka City. Ito na ang simula ng isang matinding laban. Sa kabilang banda naman, hindi na malaman ni Masaki kung ano ang dapat niyang gawin. Si Onoma naman ay nagpapanggap bilang captain ng Fukuoka Rengo. Sinasabi nito na siya si Masaki para makapangburaot ng pera. Sa huli, ito rin ang dahilan kaya siya napahamak. Hindi niya alam, minamatsagan pala siya ni Bato at Trillanes. Taga Fukuoka Rengo ka ba? Tanong ni Bato. Oo, sagot naman nito. Ayun, bugbog. Tinanong siya ni Bato kung saan niya matatagpuan ng iba pa. Kagaya ng inaasahan, itinuro niya ang mga ito. Sa trabaho ni Atsunari, tinanong niya ang kanyang amo kung maari ba siyang maging full-time. At pumayag naman ito. Binabalak ni Atsunari na ayusin na ang kanyang buhay dahil magkakaanak na sila ni Aki. Maya-maya lang, dumating na si Bato at Trillanes. Sinabi nito, ikaw ba si Atsunari? At ito ang nangyari. Nagawa pang kumain ni Bato at Trillanes pagkatapos ng pambubugbog. Nagmadali silang pumunta sa ospital nang malaman nila ang nangyari. Kahit nahihirapan, pinipilit bumangon ni Atsunari. Sinabi nito, yung grupo na yon, gagantihan ko sila. Huwag niyo silang gagalawin. Tumahimik ka at mahiga ka na dyan. Tapos ay umalis na ito. Susugod na sana si Masaki para gumanti. Subalit inaawat siya ng mga kasamahan niya. Ikaw ang captain, kaya pag-isipan mo muna to ng mabuti.
Nang makaalis na sila, dumating si Chuji kasama si Bato at Trillanes. Sinabi nito, nakakapagsalita ka pa? Kung hindi natin siya tatapusin ngayon, babalikan niya tayo at ito ang nangyari. Kinabukasan, hindi mapakali ang mga kaibigan ni Atsunari dahil sa sinapit nito. Masaki, maaari ba kitang makausap? Ayaw ipasabi ni Atsunari kahit kanino sa inyo na pinagre-retiro ko na siya sa grupo dahil buntis ako. Nauunawaan naman daw niya. Pero sinabi niya sa akin na maghintay pa ng kaunti dahil kapag naging captain ka na daw, mas maraming problema pa ang darating sa'yo. Kailangan niya daw kasing suklian ang mga utang na loob niya sa'yo. Sinabi niya rin sa akin na ikaw ang kauna-unahang kaibigan niya. Magmula nung elementary, isa itong sikreto. Bago siya nagsimulang mag-aral, lagi siyang nabubuli. Nangako siya sa sarili niya na hindi na ito mauulit kapag nakapag-transfer siya. Pero sa totoo lang, masaya ako na nagkaroon siya ng maraming kaibigan. Ginusto kong magretiro siya kagad dahil hindi niya kayang pagsabayin ang mga bagay-bagay. Nagdesisyon siyang maging ama at magligtas ng kanyang kaibigan. Sa edad niya, alam kong mahirap pumili. Naiintindihan ko naman yon pero hindi ko pwedeng pabayaan na lang. Kung ganito ang mga nangyayari, kailangan niya ng magretiro kagad. Nakonsensya ng gusto si Masaki dahil sinabihan niyang makasarili si Atsunari. Ang hindi niya alam ay siya pala ang inaalala nito. Tapos ay naalala nito nung mga bata pa sila. Kinabukasan sa ospital, sinabi ni Masaki, matagal ko nang itinatago ito kay Atsunari. Nabubuli din ako nung bata ako. Tinatawag nila akong Dimekin at siya din ang kauna-unahang kaibigan ko. Pero palagi siyang nakakalamang sa akin. Nauna siyang nagkaroon ng jowa at naunang nawala ang pagka-virgin niya. Tangina niya. Nung sinabi niya sa akin na magtatrabaho siya at hindi na mag-aaral, pakiramdam ko na iwanan ako. Sinabi niya sa akin na hindi kanya pwedeng pabayaang nagtatrabaho habang siya ay nag-aaral lang. Nagseselos nga ako sa'yo nung mga panahon na yon. Kahit ano pang sabihin niya, kailangan kong harapin ang mga kalaban na to. Pumunta lang ako rito para sabihin ang lahat ng yon. Tapos ay umalis na ito. Natuwa si Aki sa mga narinig niya. Ngayon, nakahanda nang lumaban si Masaki. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit. Gumawa ng paraan si Onoma para magpangabot ang dalawang grupo sa base ng Demon Dragon. Kinausap niya si Bato at Trillanes. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet I next don't to me. give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement.
shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Tapos ay dumating si Genta kasama ang kanyang mga tauhan. Nagulat si Masaki dahil dito. Sinabi ni Genta, binaliwala niyo ang bilin ko. Sinabi ko sa inyo, huwag niyo silang gagalawin. Inutusan ni Chuji si Bato at Trillanes na sumali na sa laban. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, then I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen, oh the irony. To hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can never say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Pagdating sa rooftop, sinabi ni Chuji, sa tingin mo ba, matatalo mo ako sa ganyang sitwasyon mo? Alam mo bang kinamumuhian ko ang mga taong katulad mo? Hinayaan mong mabugbog ka ng ganyan para lang sa mga kasamahan mo. Sinabi ni Masaki, bilisan mo na, umpisahan na natin. Wala akong panahon makinig sa'yo. Ang mga kasamahan o kagrupo, akala mo lang na malapit sila sa'yo. Sa umpisa lang yan. Pero kapag dumating ang mas matinding kapahamakan, walang magliligtas sa'yo. Sinabi ni Masaki, tigilan mo nga ako, nabubuli ka rin ba nung bata ka? Tumahimik ka. Yo, I'm an addict addicted to being savage. My life is a little graphic like Sinabi ni Masaki, mukhang gusto mo ng kaibigan ha? traffic, doing mental gymnastics. Kahit tinanghinana,
napabagsak pa rin siya ni Masaki sa isang suntok lang. Tapos ay dumating na ang mga kasamahan nito. Nilapitan nito ni Masaki at sinabi nito, sumama ka sa amin minsan at kumain tayo ng ramen. Kahit ganun ang mga nangyari, ginusto pa rin ni Masaki na gawin niyang kaibigan nito. Masayang umuwi ang magkakaibigan. Tapos ay sinalubong sila ni Atsunari. Sinabi nito, balita ko, nanalo kayo. Tinawag ako ng lalaking to. Sinabi ni Aki, siraulo ka ba? Gaano mo siya katagal pinilit na isama ka rito? Sinabi ni Masaki, ang sama mo Onuma. Mahina tong lalaki na to eh. Ang dali niyang nabugbog. Bakit hindi tayo maglaban dito ngayon? Sagot naman ni Atsunari. Matapos magbiruan, masaya at maluhaluhang naglakad ang dalawang magkaibigan. At dito na po nagtatapos ang kwentong ito mga bossing. Wala po itong kasunod na part, ito lang po talaga yon. At hango po ito sa tunay na buhay ni Masaki Sata. So ayun, shoutout muna sa kaibigan ko kay Kaze. Happy birthday, tol. More pek-pek to come. And special shoutout po kay Ryan Lee Crescencio. Shoutout din po kay Ariel Ambato ng Zamboanga Sibugay. At kay Arman J. Bunag. Shoutout din kay Tonsky Bahrain, from Bahrain. Yan, shoutout po sa iyo, bossing. Shoutout din po kay Boss Flip the Barber ng Kaingin, Santa Rosa, Laguna. Ayan, shoutout sa iyo, bossing. Shoutout din po kay James Amoncio from Dumalagan, Butuan City. Shoutout po. So, ayun lamang mga bossing. Thank you very much. Kita-kits sa next video. Bye-bye.